Nagkaroon lamang ng katatapos na pulong na kung saan ay naging bahagi yung mga departamento na mayroong nakita na mukhang mababa ang utilization rate. Subalit gusto ko lang sigurong bigyan ng diin na yung nai-report na yon ay para sa first quarter lamang ng taon. Ay paliwanag namin bukod dun sa pagpapakita ng aming catch-up plans na kinakailangan namin na magkaroon ng masusing profiling ng mga intended na beneficiaries upang matiyak na yung mga pondo na nakalaan sa programa ay mapupunta at may pagkakaloob doon po sa ating mga kababayan na eligible under the program. Yung napatala na utilization rate namin ay first quarter lamang. Itong second quarter po, nakahabol na po kami. Medyo meron lang tayong delay sa disbursing this year dahil kung matatandaan natin, ang basis ng 4Ps ay yung listahanan. And the last listahanan 3, was conducted ng period of 2019-2020. These were the COVID years ng lockdown. So ang nangyari doon, merong kulang-kulang na 700,000 na pamilya na natag na initially before the lockdown happened na hindi na sila poor. Pero pagtapos ng COVID, bumalik sila sa departamento at sinabi nila na bumalik kami sa kahirapan dahil nawalan kami ng trabaho, nagkaroon ng effect sa pamilya namin ng COVID. So, nag-request sila ng reassessment. That's 700,000 families. Another 700,000 families, more or less, thereabout, ay mga pamilya na hindi na-assess dahil nag-lockdown na, hindi nakalabas sa labas yung mga assessor natin kasi remember survey based yan so hindi sila nakalabas dahil lockdown na. So pag pinagsama tong numero na to, we're looking at close to around 1.3 to 1.4 Filipino households, families. Kung matatanda natin ang 4Ps is 4.4 million households ang kasama dyan. So imagine nyo 1.4 ang nagkaroon ng aberya at ayaw naman madaliin ng departamento na bigla na lang natin magdidelis or sasabihin natin hindi natin sila re-revisitahin ulit. Kaya nga ang naging desisyon ng departamento ay mag-reassess.